So ito na mga kapatid. Nako, Vice President Sara Duterte, mga kababayan, confident mga kapatid na kayang ipanalo ng kanyang mga abogado itong kanyang kinakaharap na impeachment di umano. Duda ako dito mga kababayan, Kasi nga mga kapatid, kung titignan po kasi natin itong galaw ngayon ni Vice President Sara Duterte kasama itong si Robin Padilla mga kababayan, kitang-kita naman po mga kapatid na nangongolekta sila ngayon ng mga senatorial candidate na may potential manalo nitong 2022 at makatulong mga kababayan dito sa kanyang kinakaharap ngayon na impeachment. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. At kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel mga kababayan, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at paki-turn on po yung notification bell mga kapatid para maging updated po kayo sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. And also guys, huwag nyo rin po sanang kalimutan, nabubulol agad Huwag nyo rin po sanang kalimutan mga kapatid na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And please lang guys, pakisuportahan po yung ating backup channel mga kapatid dahil parang delikado na po itong ating main channel ngayon. Just in case lang mga kababayan, pakisuportahan po, ilalagay ko po yung link dyan sa may comment section para nang sa ganun mga kapatid, kung mawala man tong channel natin dito, magkakasama pa rin tayo doon sa ating bagong channel. So ito na mga kababayan, pakinggan na po natin itong balitang ito. Tinanggi ni Vice President Sara Duterte na nag-endorso siya ng senatorial candidates para magkaroon ng numero sa impeachment trial. Bakit? Hindi ba halata? Hindi ba halata mga kapatid? Siguro sa ibang mga hindi nakakaintindi, hindi naiintindihan itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Especially mga kababayan, itong mga vloggers nila mga kapatid, na kung saan pinopromote mga kapatid sa kanilang mga viewers na di umano dapat yung Duterte 10 lang ang iboto at wag daw iboto itong mga ibang iniendorso nila Robin Padilla at ni Sara Duterte. Ang hindi lang nila naiintindihan mga kababayan kung bakit ginagawa yan ni Sara Duterte mga kapatid is yun na nga. Itong si Vice President Sara Duterte ngayon mga kababayan ay nangongolekta po ng mga senatorial candidates na may potensyal mga kapatid nitong darating na midterm election at makakatulong sa kanyang kakaharapin mga kababayan na impeachment. Hindi ko maintindihan bakit yung iba niyang mga vloggers, mga kababayan, tira ng tira, tinitira sa Amy Marcos, tinitira si Tolentino, di ba? Hindi nila nakita mga kapatid yung tamang dahilan, o yung totoong dahilan ni Sara Duterte. At nakakatawa dito mga kababayan, parang sila tuloy ngayon ang nagbabanggaan dyan sa kanilang mga grupo mga kapatid. Biruin nyo, yung mga ini-endorso ni Sara ngayon na galing sa kaliwang grupo mga kababayan, kinokontra ng kanyang mga alipores sa mga vloggers. Diba? Parang itong mga vloggers na rin ni Sara mga kapatid ang sumisira ngayon sa diskarte ni Vice President Sara Duterte. Anyway, tuloy natin. Nakatutok si Marisol Abduraman. Na mag-endorso ng mga kandidato para sa Senado si Vice President Sara Duterte. Tinawag itong political move ng ilang mambabatas para raw magkaroon siya ng numero sa Senado pagdating ng kanyang impeachment trial. Pero tama naman mga kapatid, yun naman talaga. Ayon sa bise, nagbago ang kanyang isip na huwag mag-endorso ng kandidato nang arestuhin at makulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin. Hindi rin. Kasi kung hindi yan nakuha si former President Duterte ng Interpol at dinala doon sa ICC mga kapatid, ako'y naniniwala na hindi gagawin ni Sara itong kanyang ginagawa ngayon na kung saan ini-endorso si Villar, ini-endorso si Amy Marcos, ini-endorso itong si Tolentino, di ba? Kasi nga mga kababayan, nandyan si Tatay Digong. Diba? Ngayon mga kapatid na wala na po si Tatay Digong mga kababayan, kailangan na po talagang gumawa ni Sara Duterte ng paraan mga kababayan para madepensahan itong kanyang sarili dito sa kanyang kinakaharap na impeachment nitong pagkatapos ng midterm election. Sorry. Yung kasi mga kapatid ang nakikita ko talagang dahilan kung bakit ginagawa yan ngayon ni Sara Duterte dahil kulang na mga kababayan yung kanyang depensa.
Matatandaan yung mga kapatid, maging si former President Duterte ay nangako kinumit niya itong kanyang sarili na isa siya sa magiging taga-depensa ni VP Sara Duterte, mga kapatid, kung sakali mangyari na yung nasabing impeachment. Kanya nga lang, no, napilayan si Sara Duterte, mga kapatid, noong damputin nga itong si former President Duterte. Kaya mga kababayan, ito yung rason kung bakit kinain lahat ni Sara Duterte, mga kapatid, yung kanyang mga sinabi noon laban sa mga Marcos. Tuloy. Sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2020. Kung mapapansin nyo, parang nahihirapan siyang sumagot eh. Mahirap kasi pag gawa-gawa lang yung sinasabi, mga kapatid. Kasi kung ako ang mag-a-analyze, mga kababayan, no, parang sinabi ni former President Duterte sa kanya na, Inday, medyo alanganin na akong makatulong sa impeachment mo. Siguro kailangan mo muna sigurong magdahan-dahan at humanap ka muna, no, ng ibang ng ibang mga kandidato, no, maliban dito sa aking mga pinili, dahil itong sila Philip Salvador, itong sila Willie Rebillame, hindi mo naman talaga maasahan yan eh. So ang gawin mo na lang siguro, Inday, humanap ka na lang muna diyan sa labas, diyan sa mga ibang mga kandidato ni Marcos. Kasi kung dito ka sa mga dilawan, wala ka talagang maaasahan. So ang chance mo lang ngayon is babaan mo ng konti ang iyong pride at tulungan mo muna yung ibang mga senatorial candidate dyan sa linya ni Marcos, nang sa ganon matulungan ka rin nila pagdating ng impeachment trial mo. Diba? Ganon, mga kapatid. Kaya dito, kung papakinggan yung mga kababayan itong sinabi ni Sara Duterte dito, parang hirap siya, mga kapatid, sabihin yung di umano'y sabi sa kanya ni Tatay Digong. Ito, pakinggan nyo. Kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So, it's nothing different ngayon. Dagdag ng bise, kumpiyansa raw ang kanyang mga abogado sa kanyang kaso. Nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial. Talaga ba? Talaga ba, madam? Confident ba talaga yung mga abogado mo? Or even yung mga abogado mo, ina-advisean ka na rin na, madam, kulang tayo. Kahit anong galing namin, kung yung mga tao niya sa Senado against sa'yo, parang dihado, tagilid tayo, madam. Mga kapatid, klarong-klaro na no? Noon pa man, nung unang araw, no, na-endorse ni Sara itong si Aimee, nagtaka na talaga ako, bakit ganito yung ginagawa ni BP Inday? No? Kala ko, mga kababayan, sinasakyan lang niya yung trip ni Aimee. Then later on, na-realize ko na, ito pala yung plano nila. Di ba kayo nagtataka? Maging si Robin, mga kababayan, kinakalaban ni Robin ngayon yung kanyang mga kagrupo dyan sa PDP. No? At patuloy siya sa kanyang ginagawang pag-endorso, mga kapatid, dito sa mga salinpusang mga kandidato na hindi galing talaga sa PDP. Di ba? Kung titignan niyong mabuti, mga kababayan, konektado yan eh. Kasi itong si Robin, mga kapatid, lahat ng effort na ginagawa ni Robin Padilla ngayon ay ito po'y utang niya na loob dati, mga kababayan, kay former President Duterte, noong siya po ay nasa bilangguan. Kasi kung di ako nagkakamali, mga kapatid, ang nagbigay po ng pardon sa kanya ay si Digong. So, makailang beses na rin sinabi ni Padilla yan na committed siya dito kay Duterte at handa siyang ialay yung kanyang serbisyo. So ngayon, mga kababayan, dahil alam naman natin na si Senator Robin medyo mahina, mga kababayan, pagdating sa mga usaping batas. Dito na lang niya dinadaan, mga kapatid, sa pag-i-endorso, no, ng mga iba't ibang kandidato galing sa administrasyon ni PBBM, yung kanyang effort na gusto niyang i-extend dito kay former President Duterte at dito kay BP Inday. Diba? Ito na yung pinaka-best effort niya na pwedeng gawin, mga kababayan, para matulungan niya itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang kakaharapin na impeachment. Mga kababayan, obvious na, no? Sobrang obvious. Ewan ko ba, yung anong tawag sa mga taong hindi maintindihan itong ginagawa nila Sara ngayon. Diba, mga kapatid, noong nakaraang taon lang, halos isumpa na ni Sara, mga kababayan, itong mga Marcos, diba? Halos isumpa na niya yung administrasyon ni PBBM. Pero tingnan mo ngayon, mga kapatid, si Sara na mismo at si Robin Padilla ang gumagawa ng paraan, mga kapatid, para matulungan po itong mga ibang senatorial candidates ng administrasyon.
Dahil po yan mga kababayan sa kanilang preparation para no sa darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tuloy. Impeachment case. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Alam nyo, normal lang naman yan, Madam BP, na sabihin mo yung mga bagay na I am confident, di ba? Siyempre, pangit kasi yung kakalabasan ng imahe mo kung sasabihin mong kinakabahan ka dyan. Di ba? Hindi naman kasi ganun eh. Itong ginagawa ni Sara, itong mga sinasabi ni Sara ngayon, mga kababayan, kuha na lang to, kumbaga, gusto lang niyang panindigan yung kanilang pride, mga kapatid, na strong and independent. Diba? Kasi nga mga kababayan, itong ganito mga leaders, mga kapatid, tulad nila Sara Duterte, tulad ito kila PBBM, mga authoritarian leaders yan. No? Kailangan talagang kahit hirap na hirap ka na sa iyong pinagdadaanan, kailangan mo pa rin magpakita ng strong image, mga kapatid, para hindi ka mamatahin ng iyong kalaban sa politika. Ganun mga kababayan. Diba? So normal lang na sabihin ni Sara itong mga ganitong bagay na di umano confident siya. Pero deep inside mga kababayan, ako'y naniniwala na ito si Sara Duterte simula nung mawala si former President Duterte, mga kapatid, ay kinakabahan na rin ito. Diba? Kinakabahan na rin yan mga kababayan dahil once na sumablay itong impeachment niya, mga kapatid, no, at natalo siya, diba? At alam mo yon, nasintensyahan siya at napababa, mga kababayan, wala na siyang aasahan sa 2028. Diba? Kaya itong si Sara ngayon, mga kababayan, todo-todo po yung effort na kanyang ini-extend ngayon, no, dito sa darating na halalan, mga kapatid. Dahil mga kababayan, malaking bagay ito para kay BP Inday. Tuloy. Ikinagulat naman ni Vice President Duterte ang pagtaas ng kanyang performance at approval rating sa pinakahuling Pulse Asia survey. Oh, talaga ba? Baka nga lumundag ka sa tuwa nung makita mo yung resulta ng survey eh. Pero mga kapatid, normal lang naman na umangat si BP Sara, no, sa survey laban dito kay PBBM, mga kababayan. Normal lang yun, mga kapatid. Dahil syempre mga kababayan, nag-effort din talaga ang grupo nila Duterte, mga kapatid, na gumawa ng drama. Nang sa ganun, makakuha sila ng kanilang simpatya galing sa taong bayan. And isa pa, mga kababayan, ang survey po ay hindi po yan as is. No? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po yan final. Diba? Yan po ay batayan lamang, no? Pulso lamang yan, mga kababayan. At nagdidepende pa yan, mga kapatid, kung gaano kalawak yung reach, no, ng space na kinunan nila ng survey. Mamaya dyan, mga kababayan, nag-survey sila doon lang pala sa Mindanao. Siyempre, mga kapatid, bias talaga ang kakalabasan ng resulta. Pero ganun pa man, mga kababayan, yung survey na yan, guide lang po yan. No? Hindi po yan final, hindi po yan yung final na score talaga, mga kababayan. So, sa mga sumusuporta sa administrasyon ni PBBM, huwag po kayong malungkot. Dahil normal lang po yan, mga kapatid. Tuloy. Dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Mula rito, Kung tutuusin, pabor naman sa inyo yung paninira na sinasabi mo, Madam BP. Diba? Yung counter-attack nyo nga paawa effect Diba? Nang sa ganun makakuha kayo ng simpatya sa taong bayan. Oh, di ba? Ganun lang, mga kapatid, sa mga hindi nakakaintindi po, mga kababayan, yung ginagawa nila Sara Duterte is more on pa-victim, no? More on pa-victim, kumbaga sila yung talo, sila yung kinakawawa, di ba? Just to get the sympathy, mga kapatid, ng public. Di ba? Ganun yung mga kababayan. At hindi na bago sa atin yan, mga kapatid. Ngayon, kung magpapadala kayo dyan, talo kayo. Diba? Dapat doon pa rin tayo sa mga facts, mga kababayan, mag-base ng ating judgment, no, bago natin purihin yung isang politiko. Anyway guys, hanggang dito lang itong video natin. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-turn on po, mga kapatid, yung ating notification bell nang sa ganun ay maging updated kayo sa ating mga bagong videos na ina-upload dito sa ating YouTube channel. And please lang guys, paki-like po ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.